Isang mainit na balita ang ating tinututukan ngayon matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Cathy Binag na nagsiwalat umano ng katiwalian sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Ayon kay Binag, malalim at sistematiko ang mga katiwaliang nagaganap sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan na labis na ikinababahala ng publiko at ng ilang sektor ng lipunan. Dahil sa kanyang matapang na pahayag, umingay ang balita na may mga grupo na ng mga militar ang handa ng sumugod sa palasyo upang arestuhin ang Pangulo. Ayon sa mga ulat, ang nasabing grupo ay nagdeklara na ang kanilang suporta kay Binag at sinasabing sila ay nakahandang ipatupad ang kanilang tungkulin upang ipaglaban ang hustisya at ang kapakanan ng sambayanan. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag mula sa Armed Forces of the Philippines or AFP kaugnay sa nasabing plano. Sa gitna ng mga usaping ito, nagpapatuloy ang pagmonitor ng taong bayan sa sitwasyon habang hinihintay ang magiging tugon ng Malacanang at ng iba pang sangay ng pamahalaan. Ayon sa ilang eksperto, ang sitwasyong ito ay isang pagsubok sa katatagan ng ating demokrasya at sa kakayahan ng ating mga institusyon na harapin ang mga krisis na may kinalaman sa pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. No, hindi niya mapigilang magkapagsalita ng yun nga, no, nabanggit po niya dito ang AFP at saka yung PNP. Ang sabi niya, AFP at PNP alam ko malapit na po. Yun po ang sinabi niya rito. So ano kaya ang ibig sabihin niyan, guys? So eto guys, panoorin natin ang video ito. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Eto po, andito pa rin tayo. Tuloy tayo makikibaka or makikilaban sa kung ano yung katotohanan at nararapat sa ating bayan. So, alam niyo yun. Alam ko maraming sumusubok na sirain ang aking integridad or i-discredit yung sinasabi ko pong katotohanan. Pero, di po ba nga, kapag nagsasabi ka ng totoo, hindi mo kailangan ng script. At natatawa lang ako kasi ang daming nagpapanggap na kakilala nila ako at alam niyo yung istorya ng buhay ko. Yung iba nga, ang basihan nila ng relasyon is all about money. Even yung mga alam mo yon na naranasan ko sa buhay na yon nung habang kasama ko yung aking ex. Hindi ko naman po dininay yan. At hindi ako ipokrita katulad nila na nagpapaka-ipokrito. Kaya yun ang kanilang binabato sa akin dahil naiinggit lang sila. Dahil hindi sila yung nakaranas. So, sa mga naniniwala at mga followers ko at nagdadasal po sa ating bayan at sa akin, patuloy lang po nating ipagdasal yung ating bayan. Kasi hindi ho mananalo sila sa dasal at saka sa pag-utos or paghiganti ng Panginoon para matanggal na yung mga dapat tanggalin dyan sa gobyerno na umaabuso sa kanilang posisyon. So, alam niyo yun, wag ho tayo mag-engage kasi gusto ho nila ng attention. Wag ho tayong sumagot kasi alam niyo po, una sa lahat, yung kanilang mga account are fake. And sabi nga, meron nga akong nakita na isang post na 10 taon akong binubuli, bakit di ako malis? Napakatanga din nung taong yun, no? Kalalaking tao, pakilamero rin. Wala kasing alam, di ko nga kilala yan. Nagmamagaling, nagpapasikat. So, una sa lahat, sinabi ko naman sa inyo, pag mahal nyo yung tao, 'di ba? Titis ka. Ano ba yan? Hindi naman na yan bagong issue. Ano ba, 'di ba pag na-inlove yung isang tao, mapababae or lalaki, ganun, martyr. So, yun ang nangyari sa akin. So, alam mo, kayo, kung basihan ng samahan sa inyo is pera-pera at kaya nyo i-tolerate ang mga maling gawain nila dahil sa pera or sa posisyon na meron kayo or like, na ang napapakinabangan nyo kahit na ito yung mali. Pinapakain nyo sa pamilya nyo, nakakatulog pa ba kayo? Baka bukas makalawa, may cancer na kayo, may sakit kayo, or may mangyari sa inyong hindi mabuti, di ba? Dahil yan yung tama ng karma. Meron ding, at saka tigilan nyo ho, yung gamitin nyo na, huwag nyo gamitin yung pangalan ng lugar ng mayayaman like Forbes and Dasma. Dahil hindi ho lahat ng taga Forbes saka Dasma is katulad nyo na masasama ang budhi. Marami rin hong nakatira dyan
na mabubuti ang kalooban at mababait, God-fearing, you know. And ultimo yung aking pagbabalik loob sa Diyos ay kine-question nila, 'di ba? Kung hindi ba naman napaka-evil ng kanilang pag-iisip, yung mga taong nagbabalik sa loob sa Diyos ay pag-iisipan pa nila ng mali. Kasi that's a Satan thought thinking eh. Alam mo yun, evil thinking yan. Yung kapag pinapasama yung taong naghahayag ng salita ng Diyos. Kasi ayaw nilang makita yon, tsaka ayaw nilang marinig yon, kasi tinatamaan sila, kasi they have an evil spirit in their body, in their spirit din. And nakakatawa kaya ayaw nila ako eh, kasi from the get-go alam nila hindi ako gumagamit, so ayaw nila ako maging part ng grupo na yan. Kaya kasi nga naman, 'di ba, pag merong isang taong hindi ginagawa yung mga maling ginagawa nila, you find it weird, 'di ba? Kaso yun nga, ganun talaga po buhay. Ito ho yung destiny ko na kailangan kong gawin para ho sa inyong lahat, tsaka sa ating mga future apo at mga anak. Sabi ko nga ho sa inyo, kapag nandun ka sa grupong yon, you feel normal and it's okay. But it's not okay, especially if you're leading a country. So, again, patuloy ho tayo magdasal. Ipagdasal din po natin yung ating mga leaders na matauhan din sa paligid, na kung talagang ang kanilang intensyon is pangalagaan ang kapakanan ng mamamayang Pilipino, dapat po na panindigan nila yon. At wala akong kaibigan, wala akong pamilya dito. Dapat to ipaglaban nila tayo sa kanilang sinumpaang tungkulin. Sa AFP and PNP, alam ko malapit na po. AFP and PNP, alam ko malapit na po. Mukhang nakakatakot talaga yung sinabi ni Cathy Binag, yung tuloy-tuloy. Every so often may ilalabas yan. Every so often may panibagong pasabog yan. Tapos nirarapat din po sila ni VP Inday, 'di ba? Ano yan? Cash cocaine champagne? Ano 'yun? She's taking direct hits at this administration. Hindi siya nagbubulag-bulagan na, and she will tell it like it is. She is here, sabi niya. She will use her platform to show the administration how to command. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi marunong maging leader yung mga nakaupo. Anong klase yan? Unfortunately, yun nga, nabudol tayong lahat. Akala naman natin, ako personally, akala ko, well, he's this banjing nice guy, pero once presidente ka, baka naman he will grow into position. Ay nako, hindi pala, mali. Sabi ni Las Renson Cantarel, mas bagay ka pang maging first lady. Uy, grabe kayo. Sinong babalibagin natin para maging presidente pagka ganun, di ba? Wag naman. Sabi ni Margaret Magsaysay, is it possible may impeach si Inday? Yes, it is. Ganito ha. What does it require? Numbers in Congress. Now, let me be absolutely clear. What does impeachment mean? Impeachment is when Congress finds probable cause. Yan po ang impeachment. If it goes to trial in the Senate, that's an impeachment trial. Pero if you're just saying impeachment is what happens in Congress. Ang Supreme Court, sabi ni Ron, the Supreme Court, however, has the power to determine whether or not there's grave abuse of discretion. They cannot hide in the cloak of political question doctrine. Yes, but neither can they interfere in the sole powers of Congress. They won't do that. How many times? The Supreme Court itself declined to give a decision during the impeachment trial of CJ Corona. Natakot din sila. They could have decided that way. Yes, of course. Pero what did they do? They did not decide. They let it slide. Natakot sila kay Presidente Noynoy. Agree. Sabi ni Vince Nev, I stand for Sara Duterte attorney, we will fight with information. Nasa era na tayo ng online platforms, information wars, it is. That's it. That's what I'm saying. And ako, I'm not just going to stick to being online. I'm going to, if I have to take to the streets, I will. If I have to go to gatherings of 50 people, 100 people, papatulan ko yan. Yan ang pinramis namin ni Attorney Glenn Chong eh. Kaya yung mga there are, what do you call this, maisog leaders for minsan 50 people lang, 100 people, we will be there. We will go there. Hindi kami magsasawa
na i-explain kung anong ginagawa sa atin ng mga to. Definitely, mananalo sila doon sa hain itong impeachment complaint na ito kasi kailangan lamang ng 1/3 votes sa total of the ang mga congressman o mga jutang ginimis doon para iusad itong impeachment complaint nila. Di ba? Para makarating sa Senado. Ay, mga bayan din yung mga jutang ginimis na yun. At sino ang mag-a-approve nito? Di ba? Ihahain nila dito sa Secretary General, okay, ng House. Then, sino ang tatanggap niyan? Di ang Speaker of the House. Sino ang Speaker of the House o kawatan of the House? Si Tambaloslos. Sila magkakampi lahat. Hindi sila magkakampi para sa inyo, kundi magkakampi sa panggigipit. Kaya dapat yung mga yawa na yan, dapat matanggal ninyong lahat, mga kababayan. Ganyan ang plano nila by Monday. Okay? Kasi gusto nilang madaliin. Then, anong gagawin nila yan? Di ba? Ihahain nila yung complaint na yan sa Committee on Justice. Again, sino-sino ang mga miyembro ng Committee on Justice? Sila pa rin. Yung mga sinungal nila ng pera ng bayan. So, syempre, ang drama-drama nila, himayin nila, si Inday ba, ganito, ganyan, gagawa nila ng kwento, di ba? Kanilang, kunyari, himayin nila, o ito ba ay may grounds, At kahit illegal ang kanilang ginagawa, kahit walang katuturan or insufficient grounds or evidence na pwede nilang, pwede nilang ibato kay Inday, insufficient na definitely wala silang mababato. Kung si Marcos Jr. ang hahinan, dapat, sabi ko nga sa inyo, wala nang impeachment dyan. Taong bayan na ang magtanggal at maghila sa kanya dahil pakita ninyo ang inyong boses. Kayo ang masusunod. Ang inyong hinaing, iparinig ninyo at baka mahiya, pero walang hiya yan, then let your voice, diba, be heard and magiging tool hindi sa impeachment. Wala tayong laban dyan. Dahil lahat yan, sinungal-ngalan na nila. Yung kay Inday na impeachment na yan, na gusto nila ihain nila next week, actually palangga, hindi naman yan uubra kung matitino ang mga kongresista kasi wala nga grounds eh. Ulitin natin, hindi naman nang-idnap si Inday katulad ni Marcos Jr. at ng asawa niya. Hindi naman nang-smuggle si Inday. Hindi naman nagnakaw. Hindi naman nag-transfer ng mga pera sa offshore accounts nila. Hindi naman si Inday nagpanalo sa loto. Katulad dyan sa PCSO na magkakasabwat sila, na sama-sama sila nagiging milyonaryo. Yung mga putang inang yan. Diba? Mas masarap kasi yung buo eh. Yung mga jutang ginimis na mga yan. So magkakasabwat sila. Sinong kawawa? Kayo? Kaya nga araw-araw kayong kinakausap, kung gusto nyong mawala ang mga bangag na namumuno sa inyo, lumabas kayo ng bahay ninyo, mag-speak out kayo, speak out, speak up, speak, dance sa kalsada at iparinig ninyo na tama na, ayaw namin sa mga bangag. Okay? Dahil yung impeachment na yan ay lulutuin ng mga yan. Ano yung lulutuin? Susungal-ngala ng pera ninyo ang mga jutang ginimis na mga junganga ng mga kawatan, mga traidor, mga taksil na kongresista at senador, mga palangga. Yan ang inyong pakatandaan. At ito ay what? Illegal na pamamaraan ng pagtanggal sa isang leader, sa isang vice president na wala namang pinakida, wala namang inismagel, wala namang siningot na pulburon. Pero gagawin na nila yan eh. Di ba? Kahit, kita nyo naman, harap-harapan. Illegal na pagsingot. Walang hiya. Ang kapal ng mukha mo, Bongbong Marcos Bangag. Wala kang kasing kapal, sana kunin ka na ni Lord bukas. O kunin ka na ni Satanas. Hahagupitin ka ng langit. Sinusumpa ko ngayong moment na ito. Hahagupitin ka ng langit. Tandaan mo, Marcos Jr. Yung nakarecover ka sa muscle spasm mo, bukas makalawa, baka hindi ka na makapagsalita. Baka bigla ka na lang jumugsak dahil sa pagiging addictus benedictus mo, harap-harapan kang dumudugo, ang ilong mo may mga residue, wala kang pakialam sa Pilipino, ang pakialam mo lang kung paano ka makasingot ng pulburon. At ikaw ay taksil sa taong bayan, sa mga kapu-apuhan ng mga nakikinig ngayon. At yan ay paglabag sa saligang batas. At dapat na kayong kalusin dahil kayo ay salot sa inang bayan. Diba? Ano impeachment nila kay Inday? Mga palangga.
Walang grounds. Kasi lang, natataranta sila. Di ba sabi ko nga sa'yo, sila ang gumagawa, bribe, pagtataksil sa bayan, mga nangawala na ngayon, na mga all ages, na mga nakikidnap, magaling si Lisa Tanas dyan. Hindi pa, walang tutunguhan yang pag-i-impeach sila kay Inday kung ang mga nasa Congress ay matitino. Kaya tama si Pangulong Duterte. Na dapat tunawin, lusawin na yung Congress na yan. Di ba naglindol dyan noong nakaraan? Hindi ba naubos ang mga yawa? Di ba? Sila ang salot sa bayan. You have to speak up, get out, and ipaglaban mo ang iyong lahi. Ipaglaban mo sa mga bangag na namumuno. Kung gusto mong magkaroon ng magandang future ang iyong mga anak, kailangan mong magsalita. May binuo si third floor, I think a week ago. Shout out kay Miss Pamela Pedrocha, kay Marlon Purificacion. May pinuo sila dyan na yung isang bata na namatay. Bit-bit ng kanyang tatay, tinakas mula sa morgue. Napanood ko ngayon bago ako nag-vlog. Wala silang pangbayad sa ospital. Hindi nagamot kasi ayon sa doktor daw ay wala ng pag-asa yung bata. Kaya pinabayaan na lang. Yun ba ang gusto nyong maranasan nyo? Bit, niyayakap nung tatay. Wala na pong buhay. Mga palangga, wala nang buhay yung kanyang anak kasi tinanggihan ng doktor. Tinanggihan ng ospital. Ilang beses ko to sabihin sa inyo. Naging witness ako sa mga pang-aabuso ng mga doktor, mga palangga. Magsimula, sabi ko sa inyo nung ako'y medrep. Nung naging student nurse ako sa Pabella, kinuwento ko na to sa inyo. Nanganganak ang isang 19-year-old. Okay? Batang babae. Long time ago. Okay? Nandyan ako. Tandang-tanda ko to. At ito, narinig yun na to. Siyempre, yung bata, yung 19 years old, nanganganak. Anong sabi ng doktor? Ginanon, hinampas yung ngitang ganyan. Oh. Sabi ganon, ayan, kasi bata-bata mo pa, lumalandi ka na. You know what, mga kababayan? Ano ang sabi ko dun? Pinaginitan ako dun dyan sa Pabella. Ano ang sabi ko dun? Sabi ko, Dok, sabi ko ng ganon, wag naman po. Sabi ko ng ganon, kawawa naman na yung bata, kawawa naman yung batang babae, hirap na nga, tapos ginaganon nyo pa. Pinaginitan ako, sinumbong ako sa CI ko. Di nagdahilan ako, mga jutang ginimis. Yes, kaya po ganito yung laban ko, na witness ko ang injustice, na witness ko ang pang-aapi. Diba? Hindi naman lahat ng doktor, may mga mababait naman, in fairness. Na witness ko, nanganganak na, nakabikangkang na yung bata, yung 19-year-old lady, tapos hirap na gaganunin ka. Gusto ko nga jatayin yung doktor nung time na yon. Gusto ko siyang burgurin doon Siya yung you know what I mean? But anyway, I'm just telling you my story sa mga injustice na nakita ko sa Pilipinas. Kaya po ganito yung pakiramdam ko. Namamatay ang inyong mga lolo't lola, mga anak na tinatanggihan ng doktor na hindi naman dapat sila babawian ng buhay dahil yung 90 billion na yan sa PhilHealth. Yung maya-mayang nananalo sa loto, yung mga smuggling money, yung mga tinatanggap ni Lisa, dapat yan sa inyo mapunta. Why si Cathy, why ako, why si Agent, why lahat ng mga maiisog kayo, bakit kami nandito? Dahil ayaw namin ng ganitong Pilipinas na yung pera ninyo inuubos sa party, pangbayad sa mga artista. Ilang bayad sa mga artista pag nagpe-perform? 800,000 to 1 million. Ang iniinom nilang alak, nasa 50,000 per bottle. Diyan sa Malacanang, pera nyo yan. Sila dapat ang ma-impeach. Nag-hire pa ng mga Pocahontas para tsuktsak-cheris dyan sa loob mismo. Mapa-Congress, mapa-Senado, saan man, nag-hire ng mga Pocahontas, pinapasinghot ng pulburon, binababoy nila ang bansa ninyo. Kaya gusto nila akong gurgurin. Gusto nila tayong gipitin lahat, gusto nila tayong patahimikin. Kasi gusto nilang manatili na magiging bangag kayo. Then it's your choice. And now, hindi yan sila magwawagi sa pag-impeach kay Inday Sara. Kasi you people will act now. Kita nyo naman, hindi naman kayo bulag na si Marcos Jr. mayroong pulburon dito. Yung ginagawa nilang pag-impeach kay Inday Sara ay motivation by what? Political motivation, and of course, pera motivation, pulburon motivation, at bartek motivation. Okay? Paglaklak ng alak,
chupa-chuchu, lahat na lang ng kalaswaan nasa pamilyang Araneta Marcos na buong pamilya, halos nila ay sumisingot ng polboron. Buhay na witness si Cathy Binag. Kaya ano ang solusyon ni Marcos Jr.? Imbis na hair follicle test, publicly, openly. By the way, I challenge Miss Cathy Binag. Kausap ko siya kanina. Sabi ko, girl, sabi ko palang magpa-hair follicle test tayo. Ako, di ba sabi ko sa inyo, may schedule na ako. I will do it next week. Yeah? Hindi pala pwede i-live yun. I-record ko. Yeah? May challenge, papakita natin kung sinong bangag dito. For sure, yeah? Imbis na gawin ni Sandro ng kanyang pamilya, ng nanay niyang Bartek Polboronic, si Kuting Jr., si Marcos, magpa-hair follicle, ay ipit lang natin si Inday. Sindakin na lang natin si Cathy. Imbis na maging responsable siya sa taong bayan o para matigil na itong issue na to sa pagiging bangag ko, eto ipipresent ko yung sarili ko. Bakit ayaw ni Marcos Jr. i-present ang sarili niya? Bakit ayaw niyang kasuhan si Cathy Binag? Kasi ano yan libelous kung hindi totoo. 1 week na. Bakit yung pulburon na yan na sinasabi? Ito, balikan natin. Di ba, nung last week, kung gusto talaga nila akong panagutin dahil ako, sabi nila, ito ay AI, yung video ko. Ang sabi dyan ni ano pangalan nito? Ni DND, yung DND secretary, okay? At ni DILG. Ano ang sabi ng mga, ano na yan? Ano ang sabi ng mga walang iyan na yan? Makikipag-ugnayan kami sa Amerika, kasi ito ay what? Ano sabi ni Gubo? Ni Gubo, anong pangalan yan? Ganyan. Ito ay AI, hindi maganda ito, ina-undermine ng presidente. Gusto nilang i-destroy, Gagawin namin lahat. Tatayo kami ng Task Force Chuchu, Task Force Pulburon, at padadagutin namin ang nagpakalat ng video ito. Huwag niyong i-share. Ang lahat daw ang lahat daw ng involved. Ako lang yung involved. Ako lang mag-isa, ako lang yung nag-present doon. Nasaan na? Yun lang inaantay ko, na magbakbakan kami ni Marcos Jr. dito sa Amerika. Dahil sabi nila, di ba, kakasuhan nila ako patungkol dyan sa pulburon na yun, makipag-ugnayan sila sa Amerika. Yun ang favorite kong gawin nyo. At nang maipresent ko yung authentication yan. Well, by the way, I will present it anyway kahit hindi nyo ako kasuhan. Just wait for that. Although napatunayan yan, 2 na ang authentication yan, mga palangga. Actually, marami pa Well, yung deepware, but so, set aside the deepware. I will give you a black and white. I'm telling you. Okay? So, ngayon, ang ginagawa nila, sinisindak kayo para matakot kayo, di ba? Nagpasindak ba ako sa kanila? Kung duwag ako, naputi ang itlog, katulad ng mga nayupak na yun, natakot ako. Naku, baka anuhin nila ako. Tatahimik na lang ako kasi yung mga kalaban ko, mga bangag. No! Over my dead body. My sexy alindog body. Hindi ko kayo uurungan sa ngalan ng katarungan. Kahit ano pa ang panggigipit nyo, makalaya lang ang buong Pilipinas sa pamumuno ni Bangag until the last drop of my blood. Hindi ako mapasindak sa inyong mga sinungaling kayo, sa inyong mga bangag kayo. Dahil kung sinasabi isang buhay lang, I don't know, bukas makalawa matitigi tayong lahat. We don't know. At least we are fighting for what is right para sa mga taong bayan. Na ginago ninyo, na pinangakuan ninyo, bakit nang gigigil ako ngayon? Gusto ko ilunokin ang buhay. Kung pwede ko lang kayo malunok ang buhay. Dahil ako ay naging instrumento sa inyong pambubudol, pinaasa nyo Pilipino. I spend my own money. Lisa Tanas, Marcos Jr., ni piso wala akong hiningi sa inyong mga ginayupa kayo. Dahil akala ko ibabangon nyo Pilipinas. Yung pala ibangon nyo ang mga bangag. Yung pala nanakawin nyo ang pera ng bayan. Kaya hanggat nabubuhay ako, hanggat nandiyan kayo, hindi ako titigil. Hanggat hindi kayo natatapos sa mundong ito. Tandaan nyo yan. Huwag nyo akong sinisindak-sindak. Alam ko, hawak nyo ang pera ng tao. Pero Diyos ang makapangyarihan. Kaya kayong tanggalin ngayon o bukas. Pag inadya ng Diyos, tandaan nyo yan. Hindi kayo forever dyan na mga salot kayo. Ngayon gusto nyo mag-impeach-impeach? Kayo lahat ang gumagawa ng mga violation ng karapatan ng karapatang pantao, binabalahura nyo. Ang pag-fabricate ni Lisa, well, yung kidnapping na lang. Paulit-ulit. Mga kababayan, ang pagpabor sa kanyang mga kamag-anak, ang pagbitbit sa kanyang mga kaklase, kamag-anak at tsok-tsokchenis sa iba't ibang bansa, they're enjoying the more than 50,000 pesos, one bottle of alak. See? And you, 20 pesos, 50 pesos na bigas, hindi ka makabili.
dahil wala kang oportunidad dahil yung 90 billion, 1 trillion na sinasabing binadget sa baha, makakapag-create ng jobs yun kung totoong may flood control. Ang kapatid mo, nanay, tatay mo, pwedeng ma-empleyo because of that budget kung may totoong may flooding control, for flood control. Okay, nagbulo na lola nyo. Ilang Pilipino ang makakakaroon ng trabaho? Ilang Pilipino ang magkakaroon ng trabaho imbes na binulsa nila, binili ng bahay sa Paris, sa Amerika, binili ng bahay ng Kapit, nagpatayo sa Forbes Park. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!